Morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ngayon mga kaibigan, medyo mainit talaga yung panahon po. Grabe ang init po. Medyo nang maos tayo mga kaibigan. Pasensya na po. Mag-shout out sana ako pero hindi ko ma-open yung cellphone ko mga kaibigan. Loading po. Pasensya na po. Baka bukas mga kaibigan kasi tinitingnan ko yung mga comments doon mga kaibigan, hindi ko ma-open po. So sige, okay lang yun mga kaibigan, bukas na lang siguro. Ito pag-usapan natin ngayon mga kaibigan na itong tungkol sa ito ay comment din mga kaibigan, napakatalas ng tari, stag versus kak. Bakit iniwasan ang kak po? Siguro ibig sabihin niya mga kaibigan na bakit tayo ay iniwasan yung kak na pareho naman napakatalas naman ng tari. Ganito yun mga kaibigan. Ako naman ay hindi eksperto, pero sa aking nakikita lang na obserba ko, kasi itong stag at saka kak mga kaibigan, pag sila ang ikinasama, sila ang kontra mga kaibigan, ay talagang depende na lang sa manok yun mga kaibigan. Kasi may mga stag naman na nag-edad ng 9 to 10 months. Tapos ang kontra niyang kak ay 3 years old. Or ay ilang beses ko na yan na experience mga kaibigan. Pero ulutan lang, mga dito lang sa mga gilid-gilid ba mga kaibigan. Nanalo yung stag ko po. Kasi naman pag maglaban ako, kalimitan ay puro stag po kasi hindi ko na pinaabot yung manok ko na 2 years old, hindi na po. Paglaban ako, 9 months old, 10 months old, pero maghanap din tayo ng medyo pareha sa kanilang edad po. Ay kasi pag magtapat din mga kaibigan, hindi natin sa tingin natin ay kaya, di kasahan, di natin alam 3 years old na pala. Ganun ba? Kasi ang stag at saka kak, pag sila ang paglaban kaibigan, ang stag alam naman natin, lalo na pag sweater ay medyo maliksi. Athletic ba mga kaibigan? Example lang, ganito. Ang makontra din niya na kak ay yung mga hatches, skillso, nahirapan sila doon mga kaibigan. Sangatan, pero hindi naman natin masabing mahirapan. Pero talagang gano'n na siguro mga kaibigan kasi pag mag-anuhan yun, angatan. Kasi yung edad, yung may edad na manok na mga kaibigan, ay medyo ma-timing na yun. Marunong na sa timing. Tayo naman, bilang sa bungiro, alam naman natin yun na pag angkak na talaga, pag isabong natin yun, ay talagang maingat na po. Hindi katulad ng mga stag na labi, piti-piti, yung mga paano ng kaibigan, di ba? Minsan, walang direksyon. Yung medyo may edad. Ito mga kaibigan, best example po. May manok tayo dito, stag. 6 months, 7 months, grabe, pumalo, piti-piti. Pero pagdating nila ng mga 11, 12 months old, medyo nabawasan yung palo mga kaibigan, di ba? Ayan naman talagang experience natin. Sa 6 to 7 months hanggang 8, grabe pumalo, piti-piti talaga. Pero pagdating ng mga 12 months old, medyo nabawasan ang palo mga kaibigan. Nabawasan kasi may mga ilag na po, may mga angat na po. Kaya yun ang umpisa ng sa akin mga kaibigan, yung bull stag talaga 11 months old, parang may mga manok na dyan na stag na marunong na po, marami na po. Mayroon namang mga 8-9 months old marunong na, pero bihira lang yun mga kaibigan. Parang tawag dito, lang natin, mapili lang natin mga kaibigan, kasi ito kasing magtari tayo doon, magtapad tayo po. Kung stag ang manok natin, alam naman natin na matalas ang tari, hindi maghanap na rin tayo ng stag din pareha nila. Pero kung wala talagang iba na tingin naman natin ang manok natin ay kayanin itong medyo may edad na, ay kasahan na natin. Pero kung mayroon mang stag, doon tayo sa stag mga kaibigan, kasi alam mo na, ito kasing medyo may edad na, mga 3 years old, 2 and a half. Talagang, na yun, matiming ng lumaro mga kaibigan. Sa angatan, pag alam niyang nakalamang na yung medyo hindi sumabay, mga ganun ba? Kung paluin mo, talagang ilagan, pabili ng palo, talagang mahirapan tayo doon. Okay lang yung mga kaibigan kung manok natin, hybrid. Example, 5K. Line breed siya or cross siya,
Tapos, kinondisyon mo ng maayos. Ang kalaban naman na kak, ay ang mga sa gilid-gilid lang siguro, pinakain lang na maganda. Medyo mas ano tayo dyan, mas pero di natin kasi alam mga kaibigan pareho pula yung mga mukha nila. Sa bunga naman ngayon mga kaibigan, makita mo yung medyo madumi yung mga paa. Duda tayo, baka dinumihan yan para makasahan po. Kaya mahirap po kasi sa mga sasabungan, mga sabungero. Alam na lahat yan, medyo hybrid yung manok nila, medyo dumihan yung mga paa, nilinisin para makasahan. Tapos, lagyan ng mga ano dito sa mukha para isipin, palaging isabong. Maraming faktor po mga kaibigan, at saka yung mga pahid, linisin ng maayos. Kasi itong mananapat, kung tingnan mo naman sa balahibo mga kaibigan, yung sabi nila pag medyo malapad na daw, may edad na, hindi mayroon namang mga istag na malapad na yung mga ano. At saka, tingnan mo daw sa buntot. Nako, mahirap yun mga kaibigan. Kaya ako, ano ko sa sarili, experience ko po, talagang kuha ko ng mananapad mga kaibigan, yung talagang marunong. Kasi, tayo naman, ako, sarili ko, marunong naman ako tumingin mga kaibigan, pero sa katagalan mong pagtapad dyan, parang malito na ako mga kaibigan, parang sa tingin ko, medyo maliit na po yung kalaban po. Kaya, mayroon talaga akong tagatapa dito na kaibigan ko rin na marunong talaga po. Kaya itong pag-usapan natin na istag at saka kak, malaking diferensya po yun kaibigan, kahit gaano kagaling pa yung example itong manok na to sa stag pa hindi masyado magaling, pero pagdating ng kak po ay magaling kaibigan. Tapos itong stag naman ay kontra mo doon sa kak na yun, medyo magaling siya. Mahirap yung mga kaibigan kasi itong may edad na manok po papaluin yan. Papapapak. Iilag yan. Bilinan ka ng palo. Nako. Ang palo ng kak ng kaibigan ay talagang pumapasok po. Hindi naman lahat pero kasi marunong na silang mga kaibigan. Lalo na sa angatan. May ibang manok mga kaibigan na pag angat mo, piti yung mga paa po, di ba? May iba isang angatan lang parang hindi pumapalo pero nakatama. Yan ang kaibigan. Kasi itong tinatawag natin na phantom blues na hindi natin makita sa mata natin. Doon mo yan makita sa isang kak na manok po. Kasi yung kak ng kaibigan. Kaya kung tayo ay may stag na manok, iwasan na lang natin yun. Kung may makita tayong stag din na patulad sa atin, yun ang kasahan natin. Kasi yung mga kak na manok, lalo na pag kinondisyon yan, marunong ang may-ari niyan, patay tayo dyan. Kaya kahit gaano pa ka-sweeter yung manok mo yan, tapatan lang yan ng medyo mistiso mga kaibigan. Angatan yan. Nako, dalawang angat mga kaibigan, patay na. Yan ang dyan mga kaibigan. Kaya kailangan din nating mag-obserba. Kasi huwag tayong, sabi ko na palagi po, na huwag magyabang. Sabihin, ang galing ng stag mo. Nako, kontrahan lang yan ng mistiso na medyo may edad na, patay. Pagpasok niya, angatan yan mga kaibigan, wala na. Did in. Kaya tayo, bilang isang sabungero, advice, hindi naman advice, experience, kung may stag tayong manok, talagang hindi natin kasahan yung kak. Kung wala nang iba, baka sa katagalan, sa tingin mo medyo maliit na yung kasahan mo na rin. Yun lang naman. Pero kung may makita pa tayong stag dyan sa doon tayo sa stag mga kaibigan. Kasi alam mo na, pira yun mga kaibigan. Kaya sa atin dito ang tanong, napakatalas ang tari daw, stag versus kak. Napakatalas, ibig sabihin okay lang kasahan yung kak. Nako, yan ang pagkakamali natin mga kaibigan. Kaya kung pwede iwasan natin talaga yun kung hanap tayo ng stag po. Magandang umaga sa ating lahat po.